Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4371. Tinulak ni Daryl si Celine at ang kanyang disipulo sa gilid at sabi, "Maniwala ka sa akin." Tapos, nagmarcha siya patungo kay Arthur at sabi, "Gusto mong makahabol sa akin? Depende na yan kung may abilidad ka. Dali." Nagbago ang ekspresyon ni Arthur, at sumigaw siya sa mga disipulo, "Tara, huwag mong maliitin ang kalaban." Hindi siya gumawa ng atake, pero sa halip, tahimik siyang umatras. Tusong lalaki si Arthur. Plano niyang hayaan ang mga lalaki na hawakan si Daryl, at kapag dumating na ang oportunidad, doon siya gagawa ng sorpresang atake. Sugod, agad, ang halos 2,500 poison sect ay umugang at sumugod kay Daryl. Dahil gusto niyong lahat lumaban. Sige lang, hindi natarante si Daryl nung tumakbo sa kanya ang mga disipulo ng 5 poison sect sa kanya. Sa halip, ngumiti siya. Kahit mahina siya, hindi siya natatakot. "Dalhin mo na," sumigaw si Daryl. Pinapikit ang kanyang mga kamao, at isinugod patungo sa koryang mga kaaway. Isinuot ni Sergio ang kanyang mga damit sa ilalim ng kuweba pagkatapos ng isang roll sa dayami. Naupo siya, doon na hindi maipaliwanag na nasa sabik. Huminga siya ng malalim nang maramdaman niya ang lakas na hinihigop niya sa kanyang katawan. Hindi niya maitago ang kaguluhan na naramdaman niya. Tumawa siya sa loob. Ngayon ay isang magandang araw. Natikman ko ang sect master ng 5 poison sect, at nakakuha din ako ng ilang napakalaking panloob na enerhiya. Ito ay isang pagpapala mula sa mga Diyos talaga. Malapit na kulutin si Kendall ng luha sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-flick sa pagkapuot. Nais niyang patayin niya si Sergio. "Gano kat hindi, ang pinakamababa sa mababa, hugasan mo." Ako, ngayon, 70% ng aking panloob na enerhiya ay inilipat din sa kanyang katawan. "Mga Diyos, bakit mo ito hinayaan na mangyari sa akin?" Dahan-dahan, tumayo si Sergio at nag-squint habang naglalakad siya patungo sa Kendall at itinaas ang kanyang baba. "Dapat mo akong sundan mula ngayon. Ituturing kita ng tama." Tapos, tumawa siya. Hindi may kakaila. Ang sect master ng 5 poison sect ay masyadong sexy. Ang pakiramdam na ito ay lalo na hindi malilimutan. "Umalis ka, mawala ka." Hinawakan ni Kendall ang kanyang ngipin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. "Naghihintay ka lang, papatayin kita, maya-maya pa, papatayin kita." Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng puot. "Ikaw ay walang awa." Nagbago ang ekspresyon ni Sergio, ang kanyang mga mata ay nag-flick sa lamig, at sinampal niya itol. Si Sergio ay buong lakas sa sampal na iyon. Sumigaw si Kendall sa sakit, habang nanginginig ang kanyang katawan at nahulog sa lupa. Ang kanyang mukha ay natakpan sa isang maliwanag na pulang kamay. "Itinapon mo ang aking kawalang kasalanan. Tiyakin kong mamatay ka ng isang trahedya na kamatayan." Hinawakan ni Kendall ang kanyang mukha at umungol sa Sergio sa galit. "Ako, namatay ang isang trahedya na kamatayan. Bakit hindi mo naisip ang mga kahihinatnan ng makuha mo ang aking Panginoon?" Si Sergio ay nag-sneak at nag-retort ng malamig. "Bakit hindi mo naisip ang mga kahihinatnan kapag binato mo ako at pinapahiya ako? Di asterisk man ito. Gaano kadalas ang iniisip mo sa iyong sarili? Panipi, hahayaan kitang manloko sa akin. Halika na." Habang siya ay sumigaw, muli na naglakad si Sergio kay Kendall, at sinampal siya ng paulit-ulit. Ang bawat sampal ay malakas at malutong. Ang mga tunog na iyon ay gagawa ng kahit sino na manginig. Ang bawat sampal ay mas mahirap kaysa sa dati. Patuloy na sumigaw si Kendall. Nais niyang magpumilit, ngunit ang kanyang acupoint ay nasil. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Nais niyang mamatay siya sa sandaling iyon, kaya hindi niya kailangang tumayo sa kahihiyan. Matapos masampal ang Kendall ng maraming beses, biglang tumigil si Sergio. Naramdaman niya ang isang
nasusunog na sensasyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang init ay tumindi at sinalakay ang kanyang mga nerbiyos. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, naging flustered si Sergio. Hindi niya napagtanto na siya ay isang Martial King lamang, at bigla siyang nakatanggap ng 70% ng panloob na enerhiya ng candle. Nang walang wastong induction, hindi ito madala ng kanyang katawan. Arg! Ang nasusunog na pandamdam ay naging mas malakas. At sa wakas, hindi niya mapigilan ito at sumigaw habang siya ay gamulong sa sahig. Agad, tumayo si Kendall at paika-ika. Habang tumatakbo siya palayo. Kabanata 4372. Humihiling si Kendall na mapatay niya si Sergio, pero sobrang mahina siya. Hindi nga rin siya makalakad ng maayos, ang patayin pa kaya siya. Gusto na lang niyang umalis. Gusto niyang kuhain ang pagkakataon ng sitwasyon para makatakas sa mga hawak ni Sergio. Tumatakas ang malanding. Yun, noong niya ang pagbabalak. Tumakas ni Kendall. Wala na siyang pakialam sa kanya. Sa wakas, hindi na maatim ni Sergio ang sakit at nawalan ng malay. Nadadapa si Kendall habang tumatakbo siya. Mapatla ang mukha niya, at mahina siya. Sa loob-loob niya, napuno siya ng hinagpis. Mabuhay ka. Dapat mabuhay ako. Kapag naibalik ko ang aking mga kapangyarihan, papatayin ko sina Sergio at Daryl. Habang tumatakbo siya, ang kanyang isip ay napuno ng paghihiganti. Gayunpaman, may mga tinidor na kalsada sa lahat ng dako sa tinunaw na kuweba na iyon, at madilim. Matapos tumakbo ng matagal, nahulog sa isang hukay si Kendall. Sumigaw si Kendall, at nakaramdam siya ng desperado. Hindi niya inisip na magkakaroon ng hukay sa kuweba na iyon. Hindi alam ni Sergio kung gaano katagal siya ay walang malay. Nang magising siya, nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan niya, ngunit nawala ang nasusunog na pandamdam. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, napagtanto ni Sergio na nagsisinungaling siya sa parehong lugar, ngunit sa kanyang sorpresa, ang nasusunog na pandamdam ay hamupa ng buo. Sa kabaligtaran, ang kanyang larangan ng elixir ay napuno ng isang walang katumbas na puwersa. Malalim na inhaled si Sergio, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa tuwa. Nakakuha ako ng 70% ng enerhiya ng Kendall na pinataas ako mula sa Martial King hanggang sa huli. Nayugto ng langit na pag-akyat. Ito ay isang bagay na hindi ko naisip ang buong buhay ko. Ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan ay napakaganda. Tumawa siya sa loob. Sa katunayan, ang mga Diyos ay nasa tabi ko pa rin. Nagawa kong madala ang enerhiya at hindi nawalan ng buhay. Hindi lamang magandang kapalaran na maaaring isama ni Sergio ang enerhiya. Matapos ang lahat ng mga taong iyon ng pag-aaral ng gamot, mula sa caprihaze at madalas na pagkonsumo ng mga espiritual na halamang gamot, ang kanyang katawan ay naiiba sa isang ordinaryong tao. Kung ito ay para sa isa pang normal na tao, ang taong iyon ay namatay ng matagal pagkatapos makakuha ng matinding at dalisay na enerhiya. Tama, bigla naalala ni Sergio ang isang bagay at mabilis na nakarating sa kanyang mga paa. Tumakbo siya sa direksyon kung saan nakatakas si Kendall. Ang 5 Poison Sect Master ay isang perpektong babae. Hindi ko dapat hayaan siyang makatakas upang masiyahan ako sa kanya sa hinaharap. Tulad ng naisip niya, nagmadali si Sergio. Gayunpaman, napakalaking kuweba ang tinunaw na kuweba. Matapos maghanap ng higit sa isang oras, hindi pa rin mahanap ni Sergio si Kendall. Halos lumipad siya matapos tumakbo sa paligid ng matagal. Fine, dapat kong ihinto ang paghahanap sa kanya at bumalik sa Maple Manor upang makahanap ng master. Matapos maghanap ng isa pang pag-ikot, sumuko si Sergio. Iniwan niya ang tinunaw na kuweba at nagtungo sa Maple Manor. Sa Maple Manor, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng Daryl at ng 5 Poison Sect. Hindi kapani-pani walang matapang si Daryl nang humarap siya sa mga alagad. Gayunpaman, labis na natupok niya ang kanyang lakas ng iligtas.
niya si Celine at ang kanyang alagad. Halos maabot niya ang kanyang limitasyon habang nahaharap siya sa pag-atake ng 5 poison sect. Matapang siyang mukhang nakipaglaban, ngunit nagpupumilit siyang mapanatili ang kanyang sarili. Ang katawan ni Derval ay natakpan sa sariwang dugo, at doon siya ay may 12 ng mga sugat. Patuloy na umungol ang dugo, at siya ay tulad ng isang taong may dugo. Ilang libong mga alagad ng poison sect ang tumayo sa harap ni Daryl, at nahati sila sa 12 ng mga mas maliit na grupo. Tumalikod sila sa pag-atake at pag-ubos ng natitirang enerhiya ni Daryl. Naubos na si Daryl, ngunit hinaplos niya ang kanyang mga ngipin habang nakikipaglaban siya sa kanyang buhay. Kapatid na lalaki, si Queenie, na nasa labas ng larangan ng digmaan, ay hinawakan ang kanyang mga kamay at binigkas, kailangan mong hawakan. Si Celine, na nakatayo sa tabi niya, ay nag-aalala din. Gayunpaman, mas kalmado si Celine. Nang nalaman niya na walang gamit ang Mab Alisa, umupo siya at ginamit ang oras para makondisyon ang katawan niya. Inisip niya na makakatulong siya sa pakikipaglaban sa mga kalaban pagkatapos manumbalik ang kanyang internal na enerhiya. Kabanata 4373. Nung bumagal ang galaw ni Daryl, si Arthur, na siyang nagbibigay ng utos sa malayo, agad nawala ang takot niya. Humalaklak siya at sumigaw sa mga kasamahan niya, iyon na yon. Hindi niya tayo matatalo mag-isa. Sa parehong pagkakataon, hindi niya mapigilan, ngunit kutsain si Daryl at sabi, Daryl, suhesyon kung sumuko ka na lang. Natatakot ako na mamatay ka kung ipagpapatuloy mong lumaban. Katumbas, tagapagligtas ng Nine Mainland, ang Elysium Gate Sect Master. Kalokohan, naramdaman ni Daryl ang galit nang narinig niyang nanunuya si Arthur sa kanya. Tulagan ni Arthur, habang wala sa focus si Daryl, ang isa sa mga disipulo ng 5 Poison Sect ay tumakbo sa kanya at hiniwa ang balikat niya ng mahabang saber. Agad, sariwang dugo ang tumulo at nagpinta sa lupa. Napasinghap si Daryl ng hindi gumagawa ng tunog, at ang mga mata niya ay pula. Totoo, nawala ko ang kapangyarihan ko. Atake. Sa sandaling iyon, maraming mga alagad ng 5 Poison Sect ang umungol habang sila ay nagutos. Mawala ka, lahat kayo. Galit na, galit si Daryl. Siya grunted at itinaas ang kanyang mga kamay, pinakawalan ang enerhiya ng Red Lotus Fayette. Ang hangin sa paligid niya ay nag-ulong at nabuo ang isang malaking fireball. Attack! Umungol si Daryl sa isterya habang tinuro niya ang mga kaaway. Kaagad, sumabog ang fireball na may nakasisilaw na ilaw at tumungo patungo sa 5 Poison Sect na mga alagad tulad ng isang stream ng apoy. Naapoy ang hangin kung saan ang apoy ay dumaan sa pamamagitan ng slash bukas na may mga bitik. Anong kasanayan iyon? Malaki ang enerhiya na iyon. Ang mga alagad na nagsingil ng pasulong ay hindi maipaliwanag na natakot. Nais nilang i-dodge ito, ngunit huli na sila. Arg! Sa isang sulyap ng isang mata, ang apoy ay nasa harap na nila. Ang mga alagad ay nakaramdam ng malaking epekto na nagdulot sa kanila na mawala ang kanilang balanse. Ilang daang tao ang dumura ng dugo ng sila ay tinamaan ng isang welga. Lamang, nawalan sila ng kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos, si Daryl ay huminga ng malalim at ang kanyang mukha ay naging mapotla. Ang paglipat na iyon ay halos naubos ang kanyang enerhiya. Kapatid na lalaki, ito ay isang eksena sa puso na pinapanood ni Queenie. Kasabay nito, lubos na nag-aalala si Celine. Halos naubos na ni Daryl ang kanyang enerhiya. Natatakot ako na hindi niya mahawakan ng mas mahaba. Dapat kong mabilis na ibalik ang aking enerhiya. Gayunpaman, ang higit na pagkabalisa niya, mas mabagal ang kanyang panloob na enerhiya ay naibalik. Tao ka ba? Nabigla si Arthur. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit maaari pa rin niyang ilabas ang napakalaking enerhiya. Napagtanto ni Arthur na ang mukha ni Daryl ay naging mapotla at tumayo siya sa shakily. Halos hindi na niya ito makukuha.
Pagkatapos, sumigaw si Arthur, "Mga kapatid, hindi na ito tatayo ni Daryl. Naubos na niya ang kanyang enerhiya. Matapos gamitin ang kanyang kasanayan, huwag matakot, atake tayo." Habang siya ay sumigaw, hindi niya maitago ang kaguluhan. Kung mahuhuli kong buhay si Daryl, gagantimpalaan ako ng Sect Master, at malalaman ko rin sa buong Siyam na mainland. Atake tayo. Kaagad, higit sa 1,500 poison sect na mga alagad ang tumitingin sa bawat isa at umungol habang sila ay nag-uutos. Kapatid na lalaki, hindi na ito makukuha ni Queenie. Nagmadali siya patungo kay Daryl at hinawakan ang braso niya. Sumigaw siya at sinabing, "Kapatid na lalaki, umalis ka na. Ngayon, huwag kang mag-alala tungkol sa Master at sa akin." Habang nagsasalita siya, tumulo ang luha ni Queenie sa kanyang mukha. Alam niya na naabot na ni Daryl ang kanyang limitasyon ng tumagilid ang kanyang mukha matapos na ilabas ang fireball. Walang paraan. Umiling-iling si Daryl at sinabi ng determinado, "Kung aalis ako, dapat kong dalhin ka at ang iyong master sa akin." Pagkatapos, hinaplouse niya ang kanyang mga ngipin at itinulak palayo. Si Queenie, "Alagaan mo ang iyong guro." Agad, huminga siya ng malalim at sumugod pasulong. Isang bungkus ng mga rascals na sumusubok na mahuli ako ng buhay. "Halika na, dalhin mo na." Halos nawala ng katinuan si Daryl. Pula ang kanyang mga mata, at mayroon siyang isang mabangis na expression. Umungol si Daryl nang pinalabas niya ang Red Lotus Fayette na enerhiya ulit. Habang umalo sa mga tao, inamba niya ang kanyang kamao, isa sa isa. Kabanata 4374. Hindi makakaila na ang Red Lotus Fayette ay isang kakaibang kayamanan. Halos pagod na ang internal na enerhiya ni Daryl, pero ang mga marka sa kanyang katawan ay patuloy na lumilipat sa kanyang katawan. Kahit hindi malawak ang enerhiya, sapat na ito para buhayin ni Daryl ang sarili niya. Walang ideya si Daryl kung ilang beses na niya winigiway ang kanyang kamao, pero alam niya na ang isa sa mga disipulo ng Five Poison Sect ay maipapatapon sa kahit saan siya magpunta. Ang mga disipulo ay napatigil, at ang lahat sa kanila ay takot. Ang iba sa kanila ay marahan ding sumigaw. Tao ba siya? Halimaw siya. Labis ang pinsala niya, pero makapangyarihan pa rin siya. Baliw. Siya ay isang baliw. Paano natin siya lalabanan? Patuloy ang talakayan, at lubos na nabagabag si Arthur. Si Daryl ang bayani ng Siyam na mainland talaga. Kahit na naabot na niya ang dulo ng kalsada, nananatili siyang matapang. Natatakot siya sa mga kalalakihan. Hindi ito maaaring magpatuloy. Huminga ng malalim si Arthur at tiningnan si Daryl ng may pagkalito habang naisip niya sa kanyang sarili. Pagkatapos, sumigaw siya, "Mga kapatid ko, huwag magalit. Capture Daryl, at Sect Master ay tiyak. Nagagantimpalaan kayong lahat." Kapag siya ay bumalik, hindi may kakaila na si Arthur ay isang mabilis na lalaki. Hindi siya pinapabore ni Kendall dahil sa kanyang kakayahan, ngunit dahil alam niya kung paano maimpluwensyahan ang iba. Kaagad, ang mga alagad ay bumalik sa kanilang mga paa at sumugod ng buong lakas. Nakita iyon ni Daryl, at sa halip ay wala siyang magawa. Bigla, ang isa sa mga alagad ay sumalakay sa likuran niya at walang awa na bumagsak sa kanyang ulo. Agad, ang sariwang dugo ay tumulo at damaloy sa kanyang mukha. Daryl, bulalas ni Celine habang bumagsak ang kanyang puso. Humihikbi din si Queenie. "Kapatid na lalaki, mangyaring maging okay. Mangyaring maging okay." Habang naramdaman ni Daryl na dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha, hindi siya natatakot. Sa halip, sumabog siya sa pagtawa. Pagkatapos, tiningnan ni Daryl si Arthur na may galit sa kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Ang 5 Poison Sect ay itinuturing na Kabanata 4374. Isang pangunahing sekta sa Westrington, ngunit lahat kayo ay nagsasamantala sa mahirap na sitwasyon ng iyong kalaban." Gaano katawa-tawa, sinasamantala ang mahirap na sitwasyon ng kalaban. Agad-agad,
Naging pula si Arthur sa mukha at nakaramdam ng hiya. Pagkatapos, tumayo si Daryl, maaari siyang mahulog sa lupa anumang oras. Bigla, muling nakuha ni Arthur ang kanyang tiwala at sumigaw, tumayo ka. Sa pagkakataong iyon, ang mga alagad sa paligid niya ay umatras. Malalim na huminga si Arthur at sumigaw, Daryl, inangkin mo na ang mga alagad ng 5 poison sect ay higit sa iyo. Fine, ipaglalaban kita, isa sa isa, hahayaan ko kayong lahat kung kaya mo akong talunin. Habang nagsasalita siya, mukhang seryoso siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-flick sa pagtataksil. Hindi nang ahas si Arthur na labanan ang nag-iisa kay Daryl. Gayunpaman, ang panloob na enerhiya ni Daryl ay halos naubos na, kaya hindi kailangang mag-alala si Arthur. Nakakaya, nagalit si Queenie habang siya ay umungol, kaya't matuwid sa sarili. Nakakahiya sa iyo. Ang 5 poison sect ay matagal nang kinubkob ang aking bayaw, at ngayon hinihiling mong labanan ang isa sa isa. Ang ekspresyon ni Arthur ay lumipat habang siya ay sumulyap kay Queenie. Paano mo ako niloloko? Makikipag-usap ako sa iyo matapos kung talunin si Daryl. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at tumingin kay Daryl. Daryl, pinatay mo ang dating sect master namin. Dapat nating ipaghiganti siya. Nararapat ka rito. Agad, sumabog si Arthur sa kanyang panloob na enerhiya at itinaas ang kanyang mga kamay. Agad-agad, isang madilim na berdeng lason na fog ang lumitaw sa paligid niya, at isang kakaibang ilaw na nag-flick. Isang tunog ng pagsisisi ang nagbigay sa lahat ng mga goosebumps. Pagkatapos, isang higanting nilalang ang lumabas mula sa nakalalasong hamog na ulap. Ito ay isang higanting gagamba. Kabanata 4375. Ang gagamba ay humanoid, isa itong ilusyon na binuo ng internal na enerhiya. Mayroong nakakalason na habog sa paligid nito ang babae. Mayroon itong ilang dosenang metrong taas at mayroong 8 mga paa. Ang bawat paa ay 2 ang haba. Ang likod nito ay nabalot ng malalim na kaliskis, at ang nakakalason na pangil nito ay nagbibigay kilabot sa isa. Nang nagpakita ang dambuhalang kagabi, agad nabawasan ang temperatura ng paligid ng ilang degree. Nararamdaman ng lahat ang lamig, habang ang halos lahat at gulat. Maraming mga disipulo ang nasabik din. Heavenly Spider Method. Matagumpay na nagawa ni Group Brother Arthur ang Heavenly Spider Method. Nanlaki ang mga mata ng disipulo ng Fiver Poison Sect. Tumitig sila kay Arthur sa gulat at pagkamangha. Ang Heavenly Spider Method ay isa sa mga lihim na pamamaraan sa 5 Poison Sect, ang lakas at naipasa sa loob ng ilang libong taon. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao na matagumpay na nakamit ito upang linangin ang pamamaraang iyon. Ang isa ay naipit sa isang dosenang mga insekto na nakakalason. Marami sa nagtangkang magtanim ng pamamaraang iyon ay namatay sa nakalipas na daan-daang at libong taon. Ilan lamang ang naging matagumpay. Gayunpaman, walang nag-iisip na nagtagumpay si Arthur. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang paraan ng Langit Spider ay isa sa mga tunay na lihim na pamamaraan. At ang mga sekta na masters lamang ang pinapayagan na linangin ito. Gayunpaman, kalahating taon na ang nakalilipas, gumawa si Arthur ng isang makabuluhang kontribusyon. Natuwa si Kendall at gantimpalaan siya ng lihim na manu-manong pamamaraan ng Langit Spider. Sa nagdaang kalahating taon, masigasig na nilinang ni Arthur ang pamamaraan, at sa ilang swerte, sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang paraan ng Langit Spider. Daang binuksan ni Celine ang kanyang mga mata, at siya ay nag-gasp para sa hangin nang makita niya ang higanteng spider. Hindi ba ang paraan ng langit na spider na kakaunti lamang ang pinamamahalaang magtanim? Paano ito magagawa ni Arthur? Bilang kagalang-galang na pianist, si Celine ay naglakbay sa Siam na mainland, at pamilyar siya sa 5 poison sect. Alam niya na ang paraan ng Langit Spider ay isang lihim na pamamaraan sa sekta.
Ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit ito rin ay bisyo, hanggat ang isang matagumpay na nilinang ang paraan ng langit spider. Ang isa ay maaaring makabuo ng mga ilusyon ng mga higanteng nakakalason na insekto gamit ang panloob na enerhiya. Ang mga nakakalason na insekto ay nakakahiyang at napakalawak na mabangis. Gayunpaman, narinig lamang ni Celine. At hindi pa ito nakikita. Hindi niya naisip na makikita niya si Arthur na nagpapakita nito. Hakbang, bigla, may sumigaw mula sa karamihan. Kaagad, ang mga alagad ay nagkalat at pinanatili ang isang ligtas na distansya mula sa higanteng spider. Ang mga alagad na iyon ay pamilyar sa paraan ng langit spider at alam na kahit na ang spider ay isang ilusyon lamang, ang katawan nito ay natatakpan ng kamandag. Ang isa ay mamamatay kung nakikipag-ugnay sila dito. Ito ay lubos na mapanganib. Pinalo ni Daryl ang kanyang mga browser at may nakamamanghang ekspresyon nang makita niya iyon. Si Arthur ay masyadong taksil. Gumagawa lang siya ng hakbang sa huling sandali. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang higanteng spider ay malakas. Sa katunayan, sa kanyang mukha na punong pagmamalaki, malamig na sinabi ni Arthur, Daryl, hahayaan kitang magkaroon ng lasa ng lihim na pamamaraan ng 5 poison sect. Kaagad, nagbigay ng utos si Arthur sa higanteng spider. Binuksan ng higanteng spider ang bibig nito at sumigaw. Parang burol. Bigla, sinisingil ito kay Daryl. Kapatid na lalaki. Napaluhan ng luha si Queenie at sumigaw. Gusto niyang tumayo sa harap ni Daryl, ngunit mahina ang kanyang mga paa. Hindi siya maaaring tumakbo sa oras. Si Daryl ay nanatiling nakatayo, habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya habang ang higanteng spider ay nagmamadali sa kanya. Walang takot sa kanyang mukha habang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ang Red Lotus Fayette sa kanyang katawan. Matapos ang ilang mga pag-ikot ng fights, si Daryl ay may ibang pang unawa sa enerhiya ng Red Lotus Fayette. Sa palagay mo maaari mong talunin ako ng isang kamandag na insekto. Bigla, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at sumulyap sa higanteng spider na nagmamadali sa kanya. Hindi mabilang na mga pulang ilaw ang nag-flick sa buong katawan niya. At sa parehong oras, sumabog ang napakalaking enerhiya. Agad, lahat ay lumingon sa Daryl, at sila ay nabigla. Maaari pa rin siyang lumaban. Ano ang enerhiya sa kanyang katawan? Napakalakas. Imposible. Imposible iyan. Hanggang sa susunod na kabanata. Column.